Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Anthony Ludalvi Vista. Recent news reports quoted Father Flaviano Villanueva SVD as saying, "Now we can definitely say that Cabral is the last victim of AJK, extrajudicial killings, by the Duterte, God knows." By this statement, Father Villanueva publicly and definitively assigns political responsibility for a person's death to a named administration, even though no court or official investigation has made such a finding. Under the Code of Canon Law, this conduct raises clear canonical concerns. Canon 287 S2 states, "Clerics are not to have an active part in political parties and in governing labor union unless, in the judgment of competent ecclesiastical authority, this is required for the defense of the rights of the church or to promote for the common good." By publicly declaring political culpability in an unresolved death, Father Villanueva goes beyond general moral teaching and risks active partisan political involvement, which this canon seeks to prevent unless expressly authorized by church authority. So, dito mo makikita yung line of thinking ni Father Flavio Villanueva na halos lahat na lang ng pangyayaring masama sa bansa kasalanan ng mga Duterte. Kaya nga tama yung mga nagsasabi nung bago pa na pumanaw si Jose Cabral. May nagsasabi na noon nako, isisisi na naman yan sa mga Duterte. At ito, hindi sila nagkamali yung mga nag-isip ng gano'n na kasalanan ng mga Duterte. Of course, Tatay Digong, BP Sara, yung mga anak niya, sila na ang may kasalanan. Ginawa nila yan. Ano bang basihan ni Father Villanueva para sabi niya, "We can certainly say," sabi niya, na extra EJK yan ng mga Duterte, God knows. Ginamit pa niya ang ngalan ng Panginoon. Anyway, sa Biblia na may verse diyan na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. By that time, I will say to them, "Get away from me, you evil doers." Sagot nila na, "Panginoon, we serve under your name. Ganito ang maginawa namin para sa iyo. I do not know you," sabi ng Panginoon. "Hindi ko kayo kilala, get away from me." Kung sino lang yung mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama, sila lang ang aking kilala at makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, grabe Up to now, wala pang official findings ng PNP sa kung nagpakamatay ba o may foul play, wala pa Yun lang, ang kanilang is yung cause of death niya is yun nga, dahil sa pagkahulog. Tapos nag-release na sila ng DNA testing na tunay nga si Jose Cabral yung namatay doon. Kailan kung sino ang may kagagawan, kung may foul play man, wala naman silang tinutukoy na tao o group of persons na nagsagawa ng sinadyang pagpatay kung may foul play. Wala, as in ang official findings ng law enforcement agencies, wala. Bakit ang isang pare ay nagsasabi na we can certainly say that Cabral is a product of AJK? Ano yon? Vision? Nakita niya?
God knows daw eh. O ibinulong sa kanya ng Diyos na Duterte yan ang pumatay. Sige na, sabihin mo. Grabe, wala tayong magawa kundi karapatan naman niya yon na magsabi. Bahala na ang taong bayan kung paniniwalaan nila ang paring ito o hindi. Ano pa ba? Di ba inamin niya na addict siya, naging addictus benedictus. Sinasabi niya na nagiging ganun daw siya dahil lang sa curiosity. Gusto lang daw niyang maranasan papaano gumawa ng mga ganong bagay, yung mga pinagbabawal na gamot. So matagal-tagal siya na naging addictus hanggang nagbago at naging pare. At sa kanyang pagiging pare, maganda naman yung dahil nakakuha siya ng Ramon Magsaysay Award. Mahirap kunin yan, yung award na yan, sa pagtulong. So sana doon na lang mag-concentrate si Father Flavi pagtulong dahil marami pang nangangailangan ng tulong. Dito nakakapagtaka, bakit nakikisawsaw pa siya sa politiko na okay lang sana kung may basihan. Kasi kailangan din yan, itong mga talamak na korupsyon. Maganda rin na may mga bishop na nagsasalita against corruption. Gusto ko yun. It's part of their job na manawagan ng righteous governance. In the same manner na maraming mga bishop, pastors sa iba't ibang denomination, na nananawagan ng pagbabago. Nagrereklamo, binabatikos ang korupsyon ng administrasyon ito. But for this priest to say na sigurado siya na biktima ng AGK ng Duterte ang pagkamatay ni Jose Cabral, to me, unfounded ito. Walang basihan. At bahala na ang Diyos na kasi we are responsible to God. Yung mga salitang binibitawan natin. Siguro wala naman siyang nalabag na batas sa Pilipinas para akusahan ang Duterte na biktima siya ng AJK ng Duterte, but sa mata ng Diyos mananagot tayo lahat sa mga irresponsible words natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Siyang ko lang taga-Anogero. Salamat sa nagatag kabalay na gidi. Kaya po nga gitugyanan sa gitugyanan niya nga tao. Oo. Nga mo ay makatabang sa amo. Oo, sumuna niya ang itsura sa balay ni Angkol sa gawas nga bahin. Na gigamit sa Ginoo nga. Sumusulod takol sa sulod sa inyong balay. So, mauna ni ang itsura sa top ni Angkol nga natagaan na maugsin. So, mga buslot na gid gikuanan lang og gisapahan lang og silopin. Og makita gani nato nga dunay tubig nga tungod sa ulan kong magtulo, mapundo ang tubig diha. So mga dagko na gid kay buslot. Og diri nga bahin, gikuanan lang og trapal. So lisod gid kayo ang ilang pagpuyo. So muna ni ang ilang kahimtang. So diri lang sila matulog. Ya ilang mga sinina pan kung mag-ulan naa na gyud sa ilaha ang ulan mo tulo. Sumupod ni ang gawas nga bahin sa ilang lutuanan. So naa lang sa yuta. Trapal lang og silupin nga nagisi nagyahapon. Og naa lang gani gibutang ang kuan sa gawas. Mga butanganan sa plato, kutsara niya lang sa gawas. So kuan na gid kayo, piki gid ang ilang pagpuyo, luoy gid kayo sila. O karon kol, pila na ni katuig ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Napulo na ni. Napulo na katuig. Oo, so dugay-dugay na gyud. Gipanapahanan og salipin. Isapahan lang og silopin. Oo nga gitagaan mig sin kay
pag ang nagkahatag sa sin, salamat sa iya Mm. na nakatog na gid mi. Mm. Hindi na may ulanan. Oo. Kaya na may naghatag sa amo. Naay na luoy. Mm. Amo. So magatrabaho pa ka Col, dili na. Bas- Trabaho pa. Trabaho pa bisan na kay sakit karon nga gibati. Trabaho kaya po kay. Mm. Hindi So man kining tambak kuan ni Angkol mga ubag-ubag sa naungkol ba. So kuan lang gyud sa tambal nimo. So lisod gyud ang ilang pagpuyo. Kutob lang sa tambal. So salamat kayo Col. Sige,